Ayun mga lods, oh. Dinayo natin yung bilihan ng cage mga lods. Ayun, oh. Ayun mga lods. Set up na natin yung ating cage na binili mga lods. Ayan. Let it, bang, bang. Magandang araw mga lods. Ayan, daming kalat. Ayan, wala na rin yung cage dahil binigay ko na kay Idol. Dineliver namin kahapon. Ayan, yung panalo niya mga Idol. Tapos yan ang kalat kasi nag-aayos tayo ng mga lods. Sinet up natin yung isang cage na binili natin kahapon. Ayan. Totally dalawa yan lods. Kaya lang antayin ko munang mamisa si Tweety. Yung munang ilalim ang binaklas ko. Ayan. Yan yung Paris. Yan yung nasa baba mga lods. Inano ko na sila. Pinwesto ko na. Although medyo malaki yung nest box. Kaya para medyo masikip sila. Kaya dapat pala pag ganitong setup, liitan ng konti ang nest box mga lods. Ayan mga lods, yung ating biniling tawag na ito na cage. Dalawa yan mga lods. Ngayon siguro pag nakapisa na si Tweety, yung isa naman tatanggalin natin yan. Mabala si Tweety. Totally yan, sa susunod na vlog may iano ako sa inyo dyan patungkol kung paano maglipat ng nest box ng ating mga alaga para hindi sila manibago. Susunod tatapik natin yan. Ayan si Tweety, antayin natin muna siyang makapamisa bago tayo mag setup dyan kasi sayang to, baka mabulabog si Tweety. Ang dami pa naman yung itlog mga lods. Ayan mga lods, tapos iyan ko lang sa iyo doon yung kaganapan kahapon mga lods. Ito. Ayan mga lods, si Idol, si Eric Sitar. Ayan. Totally sumama na ako kahapon kasi naiwan ng rider yung cellphone niya. Siguro umuwi sa bahay si brother ko yun kabrad ko siya naiwan siguro kasi na-response naman niya nung tinawagan ko dahil galing sa biyahe. May deliver. Sabi ko kaya pa ba? Sabi ko may deliver. Tapos bili tayo ng cage. Sabi niya sige. Nag-response pa Pagdating dito, hindi niya dala yung cellphone niya, nakalimutan. Hindi ko lang kung chinyards ba niya, lobat o kasi sabi ko, gamitin mo na lang yung cellphone ko. Kaya lang sabi ko, hindi ako naglo-load, load na lang tayo doon. Hindi, ayun na, tumakbo na kami. Una, bumili muna kami ng yung cage. Yun nga, makikita nyo dyan na bumili kaming cage. Yan, yung yung tindahan na yan. Diyan kami bumili. Kaya sabi ko, nagpaalam ako dun sa may-ari kasi baka bawal Sabi ko, madam, sabi ko, pwede bang i-feature yung nyo? Sabi niya, pwede naman. Although, pabor naman sa kanila yan mga lods. Kasi negosyo habang may pumupunta dyan nakikita matali pre-advertise na nga yan kay madam may mga nandyan. Tapos yung kinulang pa mga lods, isa na lang yung yung cage tapos yung naka-display. Sabi nung nag-aayos doon, isa na lang kuya, sabi niya, gusto mo ba yung sabi ko pwede na yan, medyo deform na, sabi niya. Sabi ko, hindi, okay lang yan. Hindi naman hindi naman tayo maselan, malas kung konting defecto lang Tsaka display yun, siyempre, na di-dispose siya. Okay lang yan, walang kaso sa akin yan. Tsaka hindi naman ganun kamahal ang ibon natin. Tsaka hindi naman sila ganun kailap kagaya ng Alps na talagang sisingit yung katawan. Yung kids naman, lalo na pag, kilala ka na ng mga alaga mo, mga lods,
Hindi na ganyan ka ano yung mga yan. Kailap. Lalo na mga breeder na sila mga lods. Madalas minsan naiiwanan ko bukas yung ano eh. Kaya nagsasanay na ako yung may spring eh. Minsan pag inangat ko, nakakalimutan ko yung mga lods eh. Nawawala sa isip ko. Kaya kung ano yan, African Labrador dyan, wala na yan mga lods. Liliparan ka na nun. Kaya kaibahan yan mga... Ayun, kaya yan mga idol, yung ano kahapon, yung kaganapan. Tsaka ano pala, halimbawa, pag dumating yung time na ano, ito para sa ano lang ha, lumabas na ako mga lods eh. Yan nakita natin yung bilihan. So ngayon, ang ano natin, kung gusto nyo magpasabay, pwede naman. Yung pasabay ano mga lods, halimbawa, bibili kayo ng kits. Tapos pasabay yung pulungan. I-charge ko kayo kasi siyempre ano yun, double ano yun sa rider eh. Double biyahe yun. Tsaka sumasama ako para ano, just makita ko yung ano, yung ano, kasi may gagaya na wala. May option ka. Di ba no? Ganun lang yung diskarte mga lods. Halimbawa, bago ka, tapos gusto mo magpasabay. I-deliver, di ba no? Imbis na ibon lang i-deliver kasama kulungan. So ano yun, lods, may charge yun. Although sa ano yun, parang pinakaano ko na rin sa rider, parang dagdag kita. Kasi kung ako mga lods, wala akong kita dyan. Ano lang yan, parang pang, ano lang, pagdating ng araw, at least nakita ko na yung bilihan. Alam ko na kung saan ako bibili pag yung dumating yung araw na mag-aano tayo, di ba? Yung sinasabi ko sa inyo na wala ka ng entry, wala nang delivery charge, deliver na lang agad. Pag yung kumikita na tayo mga lods, pero sa ngayon wala, pahirapan pa. Hindi ganun ka ano, kasi malit pa yung channel natin. Malamang-lamang mga 1 year pa yun mga lods. Sana pagdating ng 1 year ano na, malaki na yung kita natin dito para magawa ko yung ano, parang pinakapangako ko sa inyo mga lods. So yun mga lods, ayun nga yung tawag nito, yung nag-set up tayo ng cage, tapos sa susunod na natin yung isa uli kasi nga dahil ano, ayoko nga sana ilagay muna, kaya lang parang siyempre na-excited ako mga lods. Sabi ko set up ko muna. Totally ano lang yan mga idol, temporary lang kasi mababa siya eh. Kaya nilagyan ko ng cover para yung daga, pa-slide kasi yung bubong, yung banda rito, parang abot ng daga kasi hindi siya may nakakapasok dyan. Baka dukwangin yung ano natin, kaya pinotektahan ko. Tapos siguro bukas, kung sipagin ako mga lods, wala rin lang lakad, gagawa ko ng ano, ng nest box. Kasi dapat ano bibili na lang ako kasi ang liit mga lods, naliliitan ako. Parang ano siya basta naliliitan ako. Dapat hindi ganun kaliit yung ano di baling mababa siya, alam ba 6 no, 6x8. Dapat yung haba niya at least mga 10, di ba no, 10 or 12 para ano, kahit 10 pwede na yun kasi yun dun ang liit 6x9 lang yata yun o ano. Ang pinaka the best pag ganyan itong double cage tapos dalawa yung breeder, 12 by 6 by 10 by 8, yan pwede na yan. 6 yung haba niya, yung taas 8, tapos yung haba 12, yan haba, lapad, taas, yan taas 8, tapos 6, tapos 12, yan naka the best yun mga lods, para yung mga hindi nagsisiksikan kasi minsan ano yan, may irita yung ano, ihuhulog niya yun pag inulog niya, ito das. Ayan. Kaya itong temporary setup ko na to, kasi ano siya mga lods, yung nilagay ko, pumasok agad sa nest box. Ito, itapik ko na. Ganito yun mga lods. Totally, ilang araw na ako nakatanghod dyan. Sabi ko, paano kaya na hindi maninibago yung yung mga breeder natin. Marami akong narinig na iba't ibang meron buhati mo ng buo yung sabi ko.
Sabi ko, hindi, may mas magandang technique mga lods. Ganito, bago yung cage. Ngayon, yung cage na bago, tapos, kung okay pa yung ano mo, yung nest box mo, kagaya sa akin, ano yun, kunin mo yung putre, ano yung pupo niya. Lagyan mo muna sa isang lalagyan. Kasi ako, nag-adjust ko pa yan eh, niliitan ko pa yan mga lods. E di, tsaka nilipat ko yung ano, pinto kasi sa gilid dati pinto niyan eh. Ang ginawa ko, tinanggal ko muna yung pupo niya, tapos in-adjust ko, di nilinis ko muna, no. Pinunasan ko, tapos madaling salita, nagawa ko na siya. Binalik ko, inayos ko na siya. Yung sa bagong cage, nilagay ko na yung nest box. At saka ako binalik yung hindi ko na binalik lahat. Kumuha ako, isang totally, halos kalahating tabo yata nakuha ko. Hindi ako nagkakamali. Kasi 2 tabong maliit eh. Binalik ko yung iba, mga lods. Para at least, pag dinungaw niya, yung amoy ng nest box, yung pupo niya, andun, naamoy niya yon. So, hindi siya maninibago, mga lods. Kaya hindi ko siya, di ba, yung malinis na malinis. Hindi. Hindi ko ginawa yun. Binalik ko. Kaya yun, yung okay na, nilagay ko. Nung una, dudungaw-dungaw siya. Ano kasi, mga lods, inawat ko na yun eh. Meron pa siyang isang inakay na siguro nasa mga 10 days o 12. Inalis ko na. Pinampong ko na dun sa mga Lutino. Kasi nagbawas naman na akong 2 2 inakay. Kasi may mga pinampong pa ako doon, nabawasan. Tapos ngayon, binalik akong yung isa. Anak niya, yung nilagay ko dyan na, yung sa bagong cage. Inakay nila yun. Kaya inalis ko na lahat. Yan yung nangangalbo, mga lods. Kaya inaalis ko yung So, yun, di sabihin, bago ko pa man siya ginawa, inalis ko na yung anak niya. Sinanay ko, wala yung anak, mga ilang oras. Tapos, nung binalik ko uli yung nest box niya sa bagong cage, ngayon ang tendency mga lods, dumudungaw siya, hinahanap niya yung anak niya. Pero, nare-realize niya kasi paitlog na to na wala na. Siyempre, alam niya yun Ay, kinuha na kanina to So, ang advantage doon, hindi siya may ilang kasi, pagpasok niya, yung pa rin ang itsura ng ng nest box niya. Yung pa rin ang amoy, yung pupo niya na yung pa rin, naamoy niya. So, hindi siya nailang. Kapag lagay ko kanina, pasok siya kagad. Siguro, hinahanap niya yung anak niya. Or, iitlog na yun, mga lods. So, ganun lang ang teknikan, mga lods. Para hindi nabibigla yung yung mga ibon natin. Tapos si Tweety naman, totally si Tweety, hindi naman mga lods Hindi naman siya ganun kasi lang, kaya siyempre ingat. Baka mabulabog, sayang Kung sanang may may kasabayan siya, ayun, tatanggalin ko na lahat Kaso wala siyang kasabayan. Yung kasabayan, yung isa, isa pa lang yata itlog 2. Naglilimlim na to. Siguro mga 1 linggo na lang mamimisa na yan si Tweety. Kaya sayang, siguro antayin na natin. Madelay tayo ng ilang araw ba yan? Pisain niya lahat, palagay mo na 1 linggo plus 1 buwan yan, totally. Antay tayo ng 1 buwan mahigit bago natin i-set up yan ng maayos, mga lods. Tinitingnan ko nga kung hindi gagalawin ng daga, kung hindi madidistract yung nasa baba. Pwedeng gawin 3 yun Ngayon, pag medyo parang may nakakapasok na kasi mga lods hindi na maiwasan talaga yun. Makatalino yung daga Pero ang kagandahan lang, hindi siya nag-i-stay. Naiilang siya. Tsaka lagi ko nililinis yung ilalim. Ayun, pag malinis yan, wala siyang makain, lalayas yan. Kaya lang ang problema, baka pagdiskitaan yung alaga natin, kaya talaga mataas. At least mga 1 feet. Kaya antayin natin si Tweety bago tayo makaset up ulit. Ngayon, ang kagandahan sana mga lods, ewan ko, kung kailan uli ako magkapera. Umpisan ko ng yung lahat yan. Baguhin lahat. Tapos yung pinagpalitan pala, luma na yan, bulok na talaga. Yun yung mumurahin Ngayon yung makakapal, kagaya ng cage ni Tweety, yung 3 magkakahilera na yon. Matitibay yun, mga lods.
ang gagawin ko, yun naman ang gagamitin ko siguro sa labas. Di ba, no? Para ma-upgrade lahat. Ganun na, para ano. Tapos yung African, yung tatlo yun, dun, ano, baka doon ko sila ilagay, dun sa isang cage. Tapos yung isang cage na paggamit natin sa, ano, sa kits. So, di gamit lahat yung ano natin, mga lods, di ba, no? Kumbaga, na upgrade yung iba na talagang patapon na yun eh. Tapos yung iba naman, ipapagamit natin sa iba. Kung kinakailangan i-adjust ko yung size, i-adjust ko, mga lods. Eh, kung hindi naman, ano na. Ang ano ko lang dito, mga lods, pag ganito yung ano, setup, maganda siyang tingnan, di ba, no? Kahit ako, nagagandahan dyan eh. Ang problema ko dyan, napakadaling makapasok ng buboy. Yun lang ang problema dyan. Kaya ano siguro gagawin ko na lang ano, yung ginagawa ng iba, tatakpan ko na lang yung ano, yung, kasi matrabaho mga lods kung kakalasin mo pa tuwing hapon. Kasi ako, yung mga breeder ko, kahit medyo madilim-dilim na, nagpapakain pa rin mga yan eh. Yung kung tatakpan mo, ano, dagdag trabaho mga idol. Kaya kailangan talaga yung ano, pag sinetap ko ng final to, di ba yung dikit sa dingding, basta mataas, walang makapitan yung daga. Yun siguro yung gagawin natin. Kaya abangan nyo mga idol yung ano, although isang buwan pa yon, sana no, may magano sa atin ng ano, na para maano, puro ganyan na yung mga cage natin sa loob para magandang viewing. Tapos ang iaayos ko pa pala dyan mga lods, yung malaking cage na yan para makapokus ako ng maganda, yung nasa loob na yan. Yung mismo nakikita nyo na yan, ano, yung pahambalang ko, di ba nakapahaba, pahambalang ko siya para lumuwag. Tapos yung mga nakasabit na mga cage dyan, tatanggalin ko yan. Ihanap ko ng pwesto dyan kung saan pwede sila. Kaya ganun yung mga na-set upan natin mga idol. So yun lang siguro mga lods, nag-update lang ako sa ano, doon sa ating activities kahapon tsaka ngayon. Totally hindi ko na binidyo kasi mabagal akong gumawa mga lods. Nag-iisip ako na ano ano pa maganda ganyan, kaya talagang maliit napakaliit ng pwesto, kaya yan ang disadvantage pag maliit yung pwesto mga lods, hindi ka makaporma ng maganda. Kaya sana kapera tayo marami-rami para maayos natin tong mini aviary natin mga lods. Okay mga lods, maraming salamat sa inyo, lalo na yung nag-participate. Ayan, mabuhay kayo mga idol. Sana huwag kayong magsawang sumuporta. Okay mga lods, hanggang dito muna at maraming salamat sa panonood. Bye bye.